Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. Pero bago natin simulan itong kwento natin for tonight, don't forget to like, subscribe, and share this video sa mga kakilala nyong mahilig makinig ng mga horror story. At kung may mga experiences din kayo at may mga kwento rin kayo, don't forget to share it on my Instagram or dito din na lang sa comment section. So let's start. Yung sender natin ay si Mark. Hi, ako si Mark. Pero hindi ako yung Mark na tahimik lang. Hindi ako mahilig sa mga ganitong kwento. Pero may nangyari sa akin dati na hanggang ngayon, hindi ko maipaliwanag. Nangyari to mga bandang 2016. Nakatira kami noon sa probinsya. Tahimik lang, simpleng buhay. Yung bahay namin, medyo malapit sa gubat. Sanay na kami sa ganong paligid, kaya hindi na bago sa akin pumasok doon. Isang hapon, may hinahanap lang akong kahoy na pwedeng panggatong. Pumasok ako sa gubat mag-isa. Okay pa nung una, tahimik, pero normal lang. Hanggang sa napansin ko, parang sobrang tahimik na. Yung tipong wala kang marinig kahit insekto, bigla akong kinabahan. Tapos maya-maya, may narinig ako. Mark. Napahinto ako. Akala ko may kasama ako pero sigurado akong mag-isa lang ako. Tumingin ako sa paligid. Ang sabi ko, "Hello?" Pero walang sumagot. Pero narinig ko yung ulit. Pero mas malapit na. "Mark." Parang pabulong. Doon na ako kinalibutan. Hindi ko na alam kung saan nanggaling yung boses. Parang nasa paligid lang pero wala kang makita. Naglakad na ako pabalik. Pero habang naglalakad ako, parang hindi ako umaalis sa pwesto ko. Pare-pareho yung mga puno. Doon ko na-realize, parang naliligaw ako. Tapos may nakita ako, may lalaki. Nakatayo sa pagitan ng mga puno. Nakatingin sa akin. Hindi ko siya kilala. Maputi siya, sobrang puti. Tapos maayos yung suot niya, parang hindi bagay sa gubat. At hindi siya gumagalaw. Tinitigan lang niya ako. Tapos, ngumiti. Kanina pa kita tinatawag. Sabi niya, nanlamig ako. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako makasagot. Gusto kong tumakbo, pero parang hindi gumagalaw yung katawan ko. Tapos sabi niya, sumama ka sa akin. Dahan-dahan siyang lumingon, tapos naglakad papasok sa mas madilim na parte ng gubat. Ewan ko kung bakit, pero parang may humihila sa akin na sundan siya. Isang hakbang pa lang yung nagawa ko. Bigla ko narinig yung boses ng tatay ko. Malakas yung boses niya at paulit-ulit ito. Bigla ko natauhan. Pagtingin ko ulit sa harap ko, wala na yung lalaki. Parang walang nangyari. Bigla na lang bumalik yung tunog ng paligid, yung hangin at yung mga insekto. Tapos nakita ko yung daan palabas. Pag uwi ko, sabi ng tatay ko, kanina pa daw niya ako hinahanap. Sumigaw daw siya kasi parang may kutob siya na may mali. Hindi ko na sinabi agad sa kanya yung nangyari. Pero kinabukasan, may nakausap yung lolo ko. Sabi niya, may mga nilalang daw sa gubat na marunong tumawag sa pangalan mo. At kapag sumunod ka, hindi ka na makakabalik. At simula nun, hindi na ako bumalik ng gubat. Kasi hanggang ngayon, minsan, narinig ko pa rin yung boses na yun. Mahina. Mark. Oh my gosh! Nakakatakot. Pero ano kayang tawag dun? Kasi merong may mga nilalang na ay hindi. Meron kasing
creature na mimic. Alam mo yon, yung gumagaya sa boses. Oo. Like, iba yung doppelganger sa mimic. Yung mimic kasi, voice lang talaga. Oo. Kunwari, wala naman yung mother mo or ikaw mismo, naririnig mo yung sarili mo. Mimic yung tawag dun. Pero ito kasi, hindi siya ginagaya, tinatawag lang siya. Typical na mga ano lang, na creature, mga engkanto, ganun, sa gubat. Nakakatakot naman kasi hapon, pupunta ka ng gubat. Bakit hindi umaga? Hindi ba makakapaghintay? So, yun lang guys. Si Mark na hindi tahimik lang. Naman. So, yun guys. That's for today. See you all on my next video. XOXO. Bye-bye.